Isang nakakasilaw na liwanag ang unang sumalubong sa mga mata ni Risa. Kasunod nito ang pamilyar na amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng alkohol at gamot na tila kumakapit sa hangin. Naramdaman niya ang mahinang kirot sa kanyang tiyan, isang paalala ng operasyong kanyang pinagdaanan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at isang puting kisam ang kanyang natanaw. Gising ka na pala, ma'am, isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Isang nurse na nakangiti ang nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Maaliwalas ang mukha nito, ngunit may pagod sa mga mata. Nasaan ako? Tanong ni Risa, tuyo at garalgal ang kanyang lalamunan. Nasa recovery room ka na, Ma'am Risa. Naging matagumpay po ang operasyon, sagot ng nurse habang inaayos ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Congratulations po. Isa kang ina ng 3 malulusog na sanggol. 3. Hindi 1. Hindi 2. 3. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Risa. Napakurap siya, hindi makapaniwala sa narinig. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib, pinapawi ang anumang bahid ng ligaya na dapat sana ikanyang nararamdaman. 3 sanggol. 3 maliliit na nilalang na nagmula sa kanya, ngunit hindi kailanman magiging tunay na sa kanya. Ang malamig na katotohanan ay tila isang malaking alon na humampas sa kanya, at sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang araw na nagbago ng kanyang kapalaran. Parang kailan lang, nakaupo siya sa isang malambot na silya sa loob ng isang marangyang silid-aklatan, kaharap ang makapangyarihang si Don Alfonso del Fierro. Matanda na ang Don, may kahinaan sa boses at nanginginig na ang mga kamay, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay nanatiling nandoon, mga matang tila kayang basahin ang pinakatatagong sikreto ng isang tao. Sa labas ng mansyon, ang buhay ni Risa ay gumuho. Ang kanyang ina ay unti-unting ginugupo ng malubhang sakit sa bato sa isang pampublikong ospital. Bawat araw ay isang pakikipaglaban, at bawat reseta ng doktor ay tila isang pako na lalong nagbabaon sa kanila sa utang. Ang desperasyon ay isang kumunoy na dahan-dahang lumalamon sa kanya. Kailangan ko ng tagapagmana, Risa, sabi ni Don Alfonso noon, ang boses ay mahina ngunit may bigat. Isang tagapagmana na magdadala ng aking dugo. At ikaw ang napili ko. Napayuko si Risa, hindi magawang salubungin ang tingin ng matanda. Alam niya ang kapalit. Ang kanyang itlog, ang kanyang sinapupunan, ang 9 na buwan ng kanyang buhay. Kapalit nito ang halagang kayang magpagaling sa kanyang ina at mag-ahon sa kanila sa kahirapan. Hindi mo sila magiging anak, Risa, pagdidiin ng Don, tila nabasa nito ang pag-aalinlangan sa kanyang isip. Sa mata ng batas at ng mundo, sila ay mga Del Fierro. Ibibigay mo lang sila sa akin pagkapanganak mo. Maliwanag ba iyon? Tumango si Risa, kasabay ng pagpatak ng isang butil ng luha na hindi niya napigilan. Isang pirma sa isang malamig na kontrata ang naging selyo ng kanilang kasunduan. Ang pirma na bumili sa kaligtasan ng kanyang ina, ngunit nagbenta sa kanyang karapatan bilang isang ina. Ma'am Risa. Okay ka lang po. Ang boses ng nurse ang muling nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pinilit ni Risa nang umiti, isang pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Okay lang ako. Pwede ko na ba silang makita? Mamaya po kapag medyo malakas ka na. Inaasikaso pa sila sa nursery, sagot ng nurse. Bago pa man makasagot si Risa, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 40, matangkad, at bihis na bihis sa isang mamahaling itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel, at kumikinang ang gintong relo sa kanyang pulsuhan. Nakita na siya ni Risa noon sa mansyon. Siya si Attorney Ricardo Sandoval, ang pinagkakatiwalaang abogado ng mga Del Fierro. Ngunit may kakaiba sa anyo nito ngayon. Wala ang dating propesyonal na ngiti. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata niya ay malamig. Marisa, bati nito, hindi man lang gumamit ng Miss T o T Ma'am. Attorney D. Sagot ni Risa, biglang kinabahan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Attorney Sandoval. May masama akong balita. Pumanaw na si Don Alfonso kaninang madaling araw. Atake sa puso. Ang balita ay hindi nagdulot ng lungkot kay Risa, kundi ng matinding pagkalito at takot. Patay na si Don Alfonso. Ang taong gumawa ng kasunduan sa kanya ay wala na. Paano na siya? Paano na ang mga sanggol?
Ang kontrata? Ang lahat ng pinag-usapan nila? Tila isang malaking barko si Risa na biglang nawala ng angkla sa gitna ng isang nagngangalit na karagatan. Kasunod ng abogado, isa pang tao ang pumasok sa silid. Isang babaeng balot ng karangyaan, mula sa suot niyang itim na bestida hanggang sa perlas na kwintas sa kanyang leg. Ang bawat hakbang ng kanyang stiletto heels sa sahig ay tila isang malakas na katok ng babala. Siya si Isabela del Fierro, ang panganay na anak ni Don Alfonso. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Isabela. Sa halip, ang mga mata nito ay sinuri siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang maruming kasangkapan na naligaw sa loob ng kwarto. Isang tingin na puno ng pagkasuklam. So, ikaw pala yon, sabi ni Isabela, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Walang nagawa si Risa, kundi ang yumuko, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng puting kumot. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat, puno ng tensyon na halos hindi niya kayang hiningin. Humarap si Attorney Sandoval sa kanya, at sa pagkakataong ito, may inilapag siyang isang makapal na folder ng mga dokumento sa mesang katabi ng kama ni Risa. Inusog niya ito palapit sa kanya. Ang tunog ng pagtama ng folder sa mesa ay umalinggaw sa nakabibinging katahimikan. Pirmahan mo ito, Risa, utos ni Attorney Sandoval. Ang boses niya ay kalmado, ngunit walang emosyon, na lalong nagpatindig ng balahibo ni Risa. Para sa ikabubuti ng lahat. Nakatitig si Risa sa makapal na folder. Ang mga salita ni Attorney Sandoval ay umuubong sa kanyang tainga na parang isang malayong kampana, para sa ikabubuti ng lahat. Sinong lahat? Ang pamilya del Fierro. Paano naman siya? Paano naman ang tatlong buhay na kakalabas pa lang mula sa kanya? Isang malamig na takot ang kumalat sa kanyang mga ugat. Aano po ito? Nanginginig niyang tanong, ang boses ay halos pabulong. Binuklat ni Attorney Sandoval ang folder sa pahinang mailinya sa ibaba para sa isang perma. Isang waiver. Isang formalidad para isali ng buo ang karapatan mo sa mga bata sa pamilya del Fierro, alinsunod sa kasunduan ninyo ng yumaong si Don Alfonso. Pero ang usapan namin pagkapanganak ko di. Nagsimulang mga tuwiran si Risa, ngunit pinutol siya ng matigas na boses ni Isabela. Ang usapan ninyo ay tapos na dahil patay na ang ama ko, singhal ni Isabela, ang bawat salita ay tila patalim na tumutusok sa dibdib ni Risa. Huwag kang umarte na parang may karapatan ka rito. Isa ka lang upahang sinapupunan. Isang inkubator. Isang makinang gumawa ng bata. Ngayong tapos na ang trabaho mo, pirmahan mo na yan at umalis ka na. Ang bawat salita ay sampal. Makinang gumawa ng bata. Ang sakit ay mas matindi pa sa kirot ng kanyang tahi. Napayuko si Risa, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi. Hindi siya iiyak sa harap ng babaeng ito. Hindi ko pipirmahan, mariin niyang sabi, nagulat kahit siya sa biglaang tapang na nahanap niya sa kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang nanlilisik na mga mata ni Isabela. Gusto ko munang makita ang mga anak ko. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Mga anak mo? Kailan pa sila naging sayo? Wala kang pag-aari rito, Risa. Kahit ang hangin na nilalanghap mo sa silid na ito ay binabayaran ng pamilya del Fierro. Nakita ni Risa ang pagbabago sa mukha ni Attorney Sandoval. Nawala ang pagkukunwaring profesionalismo. Ang nakita niya ay isang taong sanay na makuha ang gusto niya sa kahit anong paraan. Kinuha ng abogado ang kanyang cellphone. Ayaw mong pumirma? Sige, malamig na sabi ni Sandoval. Nag-dial siya ng numero at inilagay ito sa loudspeaker mode. Isang ring. Dalawa. Hello, Lefulux Hospital, Billing Department. Ang puso ni Risa ay biglang kumabog ng napakabilis. Ito ang ospital kung saan naka-confine ang kanyang ina. Good morning. This is Attorney Ricardo Sandoval, from the Del Fierro Corporation, pakilala ng abogado, ang boses ay puno ng otoridad. Regarding the patient Adelaida Dantes. Please cease all treatments and medical support effective immediately. The corporation will no longer be covering her expenses. Ano? Huwag, sigaw ni Risa, sinusubukang abutin ang cellphone. Huwag po. Nagmamakaawa ako. Copy that, sir. Stopping all support for Adelaida Dantes, sagot ng boses sa kabilang linya.
Pinatay ni Sandoval ang tawag at ibinulsa ang cellphone. Tumingin siya kay Risa, ang mga mata ay walang bakas ng kahit anong awa. Pumirma ka at tatawag ako ulit para bawiin ang utos ko. Hindi ka pipirma at hahayaan mong mamatay ang nanay mo. Ganoon lang kasimple, Risa. Nasa'yo ang desisyon. Gumuho ang mundo ni Risa. Ang tapang na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng matinding kawalan ng pag-asa. Ang buhay ng kanyang ina laban sa mga anak na hindi naman mapapasa kanya. Isang pagpipili ang hindi dapat pagpilian ng sinumang tao. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang mga luha ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang ballpen na iniabot sa kanya. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Sa bawat guhit ng tinta sa papel, nararamdaman niya ang pagkapunit ng isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Our eyes at the entis. Isang patak ng luha ang pumatak sa ibabaw ng kanyang apelyido, bahagyang nagpamansa sa tinta. Tapos na. Ipinagkanulo na niya ang sarili niyang mga anak. Agad na hinablot ni Isabela ang dokumento mula sa kanya. Magaling, sabi nito na may ngiting tagumpay. Ngayon, lumayas ka na. Sandali, pagmamakaawa ni Risa. Kahit silipin ko lang sila. Kahit isang minuto lang. Parang awa niyo na. Wala kang karapatang humiling ng kahit ano, matigas na sagot ni Isabela. Sumenyas ito sa pintuan. Security. Dalawang malalaking security guard ang agad na pumasok. Palabasin niyo ang babaeng yan, utos ni Isabela. Hindi. Mga anak ko, sigaw ni Risa habang sa pilitan siyang itinayo ng mga guard mula sa kama. Naramdaman niya ang pagkirot ng kanyang tahi, ngunit binaliwala niya ito. Nagpumiglas siya. Bitawan niyo ako. Gusto kong makita ang mga anak ko. Habang kinakalagkad siya palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay desperadong lumibot. At sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang malaking salamin, nakita niya ang nursery. Sa ilalim ng mga ilaw may 3 maliliit na inkubator. 3 maliliit na bulto na nababalutan ng puting kumot. Sila na iyon. Ang kanyang mga anak. Elvie anak Wei, sigaw niya, ang tinig ay basag at puno ng sakit, habang patuloy siyang kinakalagkad palayo. Ito na ang huli. Ang una at huling pagkakataon na masisilayan niya sila. Ipinagtulakan siya ng mga guard palabas ng ospital. Bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Basang-basa, nanghihina, at durog na durog, napaluhod si Risa sa basang semento. Ang ingay ng trapiko at ang lakas ng ulan ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang wasak na puso. Nawala na ang lahat. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, isinara niya ang kanyang palad. Naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay sa loob nito, isang maliit na plastic na bracelet na may nakasulat na Baby Del Fierro. Ang tanging bagay na nailigtas niya mula sa loob ng silid na iyon. Ang tanging alaala ng mga anak na ipinagkait sa kanya. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Nasa loob ng kanyang maliit, ngunit maayos na opisina si Attorney Marco Salcedo, nakatitig sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa. Mga kontrata, kaso, at legal briefs, ngunit hindi iyon ang laman ng kanyang isipan. Ang tanging nakikita niya sa kanyang imahinasyon ay ang mukha ng isang babaeng puno ng desperasyon, ang mga matang nagmamakaawa habang kinakaladkad palabas ng ospital. Si Marco ay isa sa mga junior associate lawyer sa Del Fierro Corporation. Bata, matalino at ambisyoso. Ang makuha ang posisyong ito ay isang malaking pangarap na natupad. Ngunit sa loob ng 6 na buwan niyang paninilbihan, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kabigat na pagkabagabag sa kanyang konsensya. Kanina, ipinatawag siya ni Attorney Sandoval para tumulong sa ilang papeles sa ospital. Inakala niya ay tungkol ito sa ari-arian ni Don Alfonso. Hindi niya inasahan na masasaksihan niya ang isang eksenang kasing brutal ng napanood niya. Nakatayo siya sa may pasilyo, hindi kalayuan sa silid ni Risa, nang marinig niya ang sigawan. Nakita niya ang lahat. Ang pagbabanta ni Attorney Sandoval. Ang malamig na paghamak ni Ma'am Isabela. Ang basag na tinig ni Risa Dantes habang nagmamakaawa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pananahimik niya. Pinili niyang huwag makialam.
Pinili niyang yumuko at magkunwaring walang nakikita habang kinakaladkad ng mga gwardiya ang babae. Sino ba naman siya para kwestiyonin ang isang Sandoval at isang Del Fierro? Isa lang siyang baguhan na umaasang umasenso sa kumpanya. Ang pakikialam ay katumbas ng pagkawala ng trabaho, ng pagkasira ng kanyang mga pangarap. Pero ngayon, sa katahimikan ng kanyang opisina, ang imahe ni Risa ay bumabalik-balik, tila multo na ayaw siyang patahimikin. Naaalala niya ang sinabi ni Isabela, isang inkubator. Isang makinang gumawa ng bata. Walang sinumang tao, lalo na ang isang ina, ang dapat tratuhin ng ganoon. Salcedo. Napapitlag si Marco nang marinig ang matigas na boses mula sa pinto. Si Attorney Sandoval, nakatayo roon, dala ang folder na pinapirmahan kay Risa. Sir, mabilis na sagot ni Marco, inaayos ang kanyang postura. Ayusin mo ito. I-file mo sa personal records ni Don Alfonso. Kategoryang closed and settled, utos ni Sandoval, inilapag ang folder sa mesa ni Marco. At siguraduhin mong walang kopya na lalabas sa opisina mo. Maliwanag? Yes, sir. Maliwanag po, sagot ni Marco, kahit na ang puso niya ay kumakabog. Tumango si Sandoval at akmang aalis na, ngunit huminto ito at muling humarap. At tungkol sa nakita mo kanina sa ospital, kalimutan mo na yon. Isang transaksyon lang iyon na natapos na. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan, Salcedo. Marami kang pangarap, hindi ba? Ang huling pangungusap ay hindi isang tanong. Isa iyong babala. Tumango lang si Marco, hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang senior. Nang makaalis si Attorney Sandoval, napabuntong hininga si Marco at kinuha ang folder. Naramdaman niya ang init ng hiya na gumapang sa kanyang mukha. Duwag, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Binuksan niya ang folder, hindi para i-file, kundi para mag-usisa. Tiningnan niya ang waiver na may basang mansa ng luha sa pirma. Isang simpleng dokumento. Napakabilis na inihanda. Pagkatapos ay tiningnan niya ang profile ni Marisa Dantes. Nakasulat doon ang kanyang address, isang lugar sa Tondo, Maynila. May mali. Nararamdaman niyang may mali. Ang isang kasunduan na kasing halaga nito, na may kinalaman sa tagapagmana ng isang bilyonaryong tulad ni Don Alfonso, ay hindi dapat dinaan sa isang simpleng waiver lang. Dapat ay may mas matibay na mga legal na kasulatan. Isinara niya ang folder, ngunit ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Hindi niya kayang kalimutan ang kanyang nakita. Hindi niya kayang baliwalain ang tinig ng kanyang konsensya. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, dinala ni Marco ang kanyang sasakyan hindi pa uwi, kundi patungo sa direksyong kabaligtaran. Gamit ang address na nakita niya sa profile, nagmaneho siya papunta sa Tondo. Ang maluluwang na kalsada ng Makati ay napalitan ng makikitid na eskinita. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng magkakadikit na mga bahay na gawa sa yero at lumang kahoy. Matapos ang halos isang oras na paghahanap at pagtatanong, natuntun niya ang bahay. Isa itong maliit na barong-barong, nakatayo sa gilid ng isang estero. Kumatok siya sa pintong gawa sa manipis na plywood. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit, mas malakas na katok ngayon. Marisa. Marisa Dantes, tawag niya, ang kanyang boses ay tila banyaga at masyadong formal para sa lugar na iyon. Nang wala pa ring sumagot, napansin niya ang isang maliit na siwang sa pagitan ng pinto at ng hamba nito. Hindi ito nakakandado. Isang hindi maipaliwanag na pag-aalala ang bumalot sa kanya. May kung anong nag-uudyok sa kanya na hindi ito isang magandang senyales. Itinulak niya ng dahan-dahan ang pinto. Umigik ito bilang tugon. Ang tumambad sa kanya ay isang maliit na espasyo na nagsisilbing sala, kusina at kainan. Ang amoy ng kahalumigmigan at kahirapan ay sumalubong sa kanya. May isang maliit na altar sa isang sulok na mailarawan ni Risa, kasama ang isang mas matandang babae, ang kanyang ina, siguro. Sa kabila ng karukhaan, malinis ang lugar, ngunit mailungkot na bumabalot dito. At doon, sa isang manipis na banig sa sahig, nakita niya ito. Nakabaluktot si Risa, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang damit na suot niya ay basa pa rin, nakadikit sa kanyang balat. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang matinding lagnat. Risa, mabilis na lumapit si Marco at lumuhod sa tabi niya. Idinampi niya ang likod ng kanyang palad sa noo nito. Napakainit. Nagliliyab siya sa lagnat.
Ang balat niya ay tuyo at nag-aapoy sa init. Risa! Risa, gumising ka, marahan niyang yugyug sa balikat nito, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Dahan-dahang gumalaw si Risa. Nagmulat ang kanyang mga mata, ngunit blanko ang mga ito, nakatingin sa isang puntong hindi nakikita ni Marco. Ang kanyang mga labi ay tuyo at may mga bitak. Malamig gihinaing niya, ang boses ay parang hangin lang na dumaan. Ang mga anak ko. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Marco sa kanyang dibdib, mas matalas pa sa hiya na naramdaman niya kanina. Kahit sa gitna ng lagnat at pagkawala sa sarili, ang mga anak niya pa rin ang laman ng kanyang isipan. Sinubukan niyang muli. Risa, ako to, si Marco. Tutulungan kita. Ngunit tila wala siyang naririnig. Ang mga mata niya ay nagsimulang mamasa, at isang butil ng luha ang dumaloy mula sa gilid ng kanyang mata, gumuguhit sa kanyang maruming pisngi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib, na para bang may isang bagay na pinoprotektahan. Huwag niyo silang kunin ni. Bulong niya, mas malinaw ngayon, at ang bawat salita ay puno ng pagmamakaawa na yumanig sa kaluluwa ni Marco. Ang mga anghel ko, babalikan ko sila, babalikan ko kayo, mga anak. At pagkatapos ay isang hikbi, isang tunog na puno ng walang katapusang sakit at kawalan ng pag-asa, ang kumawala mula sa kanyang lalamunan bago siya muling pumikit at tuluyang nawalan ng ulira. Naiwang nakaluhod si Marco sa tabi niya, nakatitig sa anyo ni Risa, isang larawan ng kabuuang pagkawasak. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang takot sa posisyon, sa kanyang mga pangarap at kay Attorney Sandoval. Ang tanging nakikita niya ay isang taong inagawa ng lahat, isang inang pinagkaitan ng sarili niyang mga anak. Ang kanyang konsensya ay hindi na isang pabulong na tinig. Isa na itong sigaw. At sa sigaw na iyon, isang desisyon ang nabuo, matibay at hindi na mababali. Hindi niya ito maaaring iwanan. Ang unang naramdaman ni Risa ay ang isang malamig at basang tela sa kanyang noo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ang kanyang paningin ay malabo pa. Isang amoy na hindi pamilyar sa kanyang bahay ang kanyang nalanghap, amoy ng mainit na sabaw. Nang luminaw ang kanyang paningin, isang anino ang kanyang nakita na nakaupo sa isang maliit na bangko, hindi kalayuan sa kanya. Isang lalaki. Ang puso ni Risa ay tila lumundag sa kanyang lalamunan. Agad siyang umatras, napasandal sa malamig na pader, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Kilala niya ang mukha na iyon. Siya ang abogadong nakatayo sa pasilyo ng ospital. Isa sa kanila. Isa sa mga taong tahimik na nanood habang dinudurog ang kanyang pagkatao. Huwag kang lumapit, sigaw niya, ang boses ay paos at mahina, ngunit puno ng bigla ang tapang na dulot ng takot. Itinaas ni Marco ang dalawa niyang kamay, isang senyas ng pagsuko. Risa, kalma ka lang. Hindi ako mananakit. Nandito ako para tumulong. Tumulong, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Risa. Nasaan ka noong kailangan ko ng tulong? Nasaan ka noong kinakalagkad ako palabas na parang basura? Bakit kita pagkakatiwalaan? Hindi nakasagot si Marco. Ang bawat salita ni Risa ay isang sampal ng katotohanan na tumama sa kanya. Yumuko siya, baka sa kanyang mukha ang hiya. Wala kang dahilan para pagkatiwalaan ako, Risa. At tama ka. Wala akong ginawa. Nadatnan kita ritong may mataas na lagnat. Hindi kita pwedeng iwanan. Tiningnan ni Risa ang paligid. May isang palanggana ng tubig sa tabi niya at isang bote ng gamot na paracetamol. Sa maliit na mesa, may isang mangkok ng lugaw na umuusok pa. Ang lalaking ito, na bahagi ng mundong umapi sa kanya, ay ang siyang nag-alaga sa kanya habang siya'y walang malay. Ang isip niya ay naguluhan. Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong niya, ang boses ay puno pa rin ang pagdududa. Pinadala ka ba ni Isabela? Para siguraduhin hindi na ako maghahabol. Umiling si Marco at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Risa ng diretso sa mata. Hindi nila alam na nandito ako. Risa, nakita ko ang pinirmahan mo. Ang tawag doon ay waiver. At sa ilalim ng batas, maaaring hindi sapat yon para tuluyang tanggalin ang karapatan mo bilang ina. May butas. May laban ka pa. Butas. Laban. Ang mga salitang iyon ay tila mga dayuhan sa pandinig ni Risa. Sa loob ng nagdaang mga araw, ang tanging alam niya ay pagkatalo.
Isang maliit na kislap ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman ang pumitik sa kanyang dibdib. Pag-asa. Ngunit agad din niya itong sinupil. Masyado nang masakit ang umasa. Niloloko mo lang ako, sabi niya, yumuyuko. Para ano? Para muli akong saktan? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, kinuha niya ang mangkok ng lugaw at isang kutsara. Kumain ka muna. Kailangan mong lumakas. Inabot niya ito kay Risa. Nag-alinlangan si Risa, ngunit ang pagkalam ng kanyang sikmura ay hindi na niya kayang tiisin. Nanginginig ang kamay na tinanggap niya ang mangkok. Habang sumusubo siya ng mainit na lugaw, naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng lakas sa kanyang katawan at kasabay nito, ang pagguho ng pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ang init ng lugaw ay nagpaalala sa kanyang ina. At sa pag-alalang iyon, bumigay na siya. Umiyak si Risa. Hindi isang malakas na hagulgol, kundi isang tahimik na pag-iyak na puno ng sakit at pagod. Ang nanay Cody. Hikbi niya. May sakit siya. Kailangan niya ng pera para sa dialysis. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako pumayag. Akala ko kaya kong tiisin. Akala ko kaya kong ibigay lang sila. Pero hindi ko pala kayad. Hinayaan lang siya ni Marco na ilabas ang lahat. Walang panghusga, walang pag-apura. Hinintay niya lang na humupa ang mga hikbi nito. Nang sa wakas ay tumahan si Risa, pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. May bago ng liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na ito blanko. Hindi na ito puro takot. May determinasyon. Tumingin siya kay Marco. Sabi mo, mailaban ako. Tumango si Marco. Hindi magiging madali. Kalaban natin ang isang pamilyang kayang bilhin ang lahat. Pero, may laban tayo. Huminga ng malalim si Risa. Ang alaala ng 3 maliliit na inkubator sa likod ng salamin, ang mga salita ni Isabela na tumawag sa kanya na makina, ang pagmamakaawa niya na hindi pinakinggan, lahat ng iyon ay nag-alab sa loob niya, hindi bilang sakit, kundi bilang apoy. Kukunin ko ang mga anak ko, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag na parang bakal. Kahit anong mangyari, babawin ko sila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ito na ang simula. Habang nagkatinginan sila, isang sandali ng pinag-isang layunin, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Marco sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito para sana isilent, ngunit napahinto siya nang makita ang mensahe sa screen. Galing ito sa isang unknown number. Ang mukha ni Marco ay biglang namutla. Ano yan? Tanong ni Risa, napansin ang pagbabago sa ekspresyon nito. Dahan-dahang ipinakita ni Marco ang screen ng cellphone kay Risa. Nabasa niya ang mga salitang nakasulat. Layuan mo ang kasong ito kung ayaw mong masunog. Ang mga salita sa screen ng cellphone ay tila may sariling lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Marco. Layuan mo ang kasong ito kung ayaw mong masunog. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang batok. Hindi ito biro. Kung sino man ang nagpadala nito, kilala siya at alam ang kanyang ginagawa. Ang unang reaksyon niya ay takot, isang primal na takot para sa kanyang sarili, sa kanyang karera, sa kanyang kinabukasan na pinaghirapan niyang buuin. Napatingin siya kay Risa, na nakatitig din sa mensahe, ang bagong sibol na pag-asa sa mukha nito ay dahan-dahang napapalitan ng pangamba. Ito na iyon. Ang babala. Ang pagkakataon niyang umatras habang maaga pa, bago pa siya tuluyang masunog sa apoy na nililikha ng mga Del Fierro. Ngunit nang makita niya ang pagkatakot sa mga mata ni Risa, isang ibang damdamin ang nanaig sa loob ni Marco. Galit. Ang banta na ito ay hindi lang isang babala, isa itong kumpirmasyon. Kumpirmasyon na may itinatago sila. Isang bagay na napakalaki at napakadumi, kaya't handa silang manakot para protektahan ito. Ang takot niya ay hindi naglaho, ngunit nabalutan ito ng isang matibay na determinasyon. Huwag kang mag-alala, sabi ni Marco, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. Patunay lang ito na nasa tama tayo ng landas. Kinagabihan, hindi mapakali si Marco sa kanyang apartment. Pabalik-balik siya sa paglalakad, ang isip ay ligalig. Paano niya lalabanan ang isang pamilyang may kapangyarihang takutin siya sa isang text lang? Kailangan niya ng armas. Isang bagay na hindi kayang bilhin o itago ng pera. Kailangan niya ng katotohanan.
At alam niya kung saan magsisimulang maghanap. Kinabukasan, pumasok si Marco sa opisina na may plano. Hinintay niya ang pagkakataon na umalis si Attorney Sandoval para sa isang meeting sa labas. Alam niyang may isang lugar sa Del Fierro Building na halos walang nakakapasok, ang personal na silid-aklatan at archive ni Don Alfonso. Doon nakatago ang mga pinakapersonal at mahahalagang dokumento ng yumaong Don. At alam niya, mula sa mga usapan sa opisina, na si Attorney Sandoval lang ang maihawak ng susi. Nang matiyak niyang wala na ang kanyang senior, dahan-dahan siyang pumasok sa opisina nito. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binuksan ang drawer ng mesa, at nandoon nga, isang luma ngunit makintab na tansong susi. Kinuha niya ito at mabilis na lumabas. Gabi na nang isinagawa niya ang kanyang plano. Ang Del Fierro Building ay tahimik at malawak sa gabi. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga yapak sa makintab na sahig at ang malayong pag-uusap ng mga security guard sa lobby. Nakarating siya sa dulo ng pasilyo sa pinakamataas na palapag. Isang malaking pinto na gawa sa nara ang nasa kanyang harapan. Ginamit niya ang susi. Sa isang marahang pagpihit, bumukas ito na may mahinang pag-igik. Sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel, leather at alikabok. Ang silid ay puno ng matataas na estante ng mga libro at hilera ng mga bakal na filing cabinet. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, sinimulan niyang maghanap. Sandoval. Del Fierro. Corporate. Lahat ng label ay pangkaraniwan. Halos isang oras siyang naghalughog. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Nagsimula na siyang panghinaan ng loob. Baka wala siyang mahanap dito. Baka isa lang itong malaking katangahan. Nang akma na siyang susuko, sa pinakadulong kabinet, sa isang drawer na may markang Key Personal & Confidential, may isang folder na nakaagaw ng kanyang pansin. Iba ang kulay nito sa lahat. Kulay pula. At sa label na sulat kamay ng isang matanda at nanginginig na kamay, nakasulat ang mga salitang, "Aking huling kahilingan." Kinabahan si Marco. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang laman nito ay hindi isang formal na dokumento, kundi isang serya ng mga sulat kamay na tala at isang draft ng isang last will and testament, isang bersyon na ibang-iba sa opisyal na binasa sa pamilya. Habang binabasa niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Malinaw na nakasulat. Para sa aking mga tagapagmana, ang mga anak na isisilang ni Marisa Dantes, ay inilalaan ko ang isang trust fund na nagkakahalaga ng 500 milyong piso, ay 500 milyon.00. At dahil sa kanyang katapatan at sa dugong ibinahagi niya, si Marisa Dantes, ang ina ng aking mga tagapagmana, ang siyang itinalaga bilang kanilang nag-iisang legal na tagapangalaga, sole legal guardian. Hindi makapaniwala si Marco. Hindi lang pala inagawa ng anak si Risa. Ninakawan din siya ng karapatan at ng isang napakalaking halaga na para dapat sa kinabukasan ng mga bata. Ito ang dahilan kung bakit sila nagmadaling paalisin si Risa. Ito ang dahilan ng pagbabanta. Ito ang sikretong handa nilang patayin para itago. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na. Ito na ang armas na kailangan nila. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone. Dahan-dahan, kinuhanan niya ng litrato ang bawat pahina, sinisiguradong malinaw ang bawat salita. Nang matapos siya, nakahinga siya ng maluwag. Tagumpay. Pakiramdam niya ay kaya na niyang harapin ang buong mundo. Itinago niya ang cellphone sa kanyang bulsa, ang ngiti ay hindi pa rin maalis sa kanyang mukha. Ngunit nang akma siyang tatalikod para umalis, isang malakas na i-click ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto. Ang maliwanag na ilaw mula sa pasilyo ay sumilaw sa kanyang mga mata, at isang anino ang humarang sa pinto. Nang masanay ang kanyang paningin, nanlamig ang buo niyang katawan. Nakatayo roon si Attorney Ricardo Sandoval. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong ginagawa mo rito, Salcedo? Tanong nito, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila kayang dumurog ng buto. Ang mga salita sa screen ng cellphone ay tila may sariling lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Marco. Layuan mo ang kasong ito kung ayaw mong masunog. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang batok. Hindi ito biro. Kung sino man ang nagpadala nito, kilala siya at alam ang kanyang ginagawa. Ang unang reaksyon niya ay takot,
isang primal na takot para sa kanyang sarili, sa kanyang karera, sa kanyang kinabukasan na pinaghirapan niyang buuin. Napatingin siya kay Risa, na nakatitig din sa mensahe. Ang bagong sibol na pag-asa sa mukha nito ay dahan-dahang napapalitan ng pangamba. Ito na iyon. Ang babala. Ang pagkakataon niyang umatras habang maaga pa, bago pa siya tuluyang masunog sa apoy na nililikha ng mga Del Fierro. Ngunit nang makita niya ang pagkatakot sa mga mata ni Risa, isang ibang damdamin ang nanaig sa loob ni Marco. Galit. Ang banta na ito ay hindi lang isang babala, isa itong kumpirmasyon. Kumpirmasyon na may itinatago sila. Isang bagay na napakalaki at napakadumi, kaya't handa silang manakot para protektahan ito. Ang takot niya ay hindi naglaho, ngunit nabalutan ito ng isang matibay na determinasyon. Huwag kang mag-alala, sabi ni Marco, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. Patunay lang ito na nasa tama tayo ng landas. Kinagabihan, hindi mapakali si Marco sa kanyang apartment. Pabalik-balik siya sa paglalakad, ang isip ay ligalig. Paano niya lalabanan ang isang pamilyang may kapangyarihang takutin siya sa isang text lang? Kailangan niya ng armas. Isang bagay na hindi kayang bilhin o itago ng pera. Kailangan niya ng katotohanan. At alam niya kung saan magsisimulang maghanap. Kinabukasan, pumasok si Marco sa opisina na may plano. Hinintay niya ang pagkakataon na umalis si Attorney Sandoval para sa isang meeting sa labas. Alam niyang may isang lugar sa Del Fierro building na halos walang nakakapasok, ang personal na silid-aklatan at archive ni Don Alfonso. Doon nakatago ang mga pinakapersonal at mahahalagang dokumento ng yumaong Don. At alam niya, mula sa mga usapan sa opisina, na si Attorney Sandoval lang ang maihawak ng susi. Nang matiyak niyang wala na ang kanyang senior, dahan-dahan siyang pumasok sa opisina nito. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binuksan ang drawer ng mesa, at nandoon nga, isang luma ngunit makintab na tansong susi. Kinuha niya ito at mabilis na lumabas. Gabi na nang isinagawa niya ang kanyang plano. Ang Del Fierro building ay tahimik at malawak sa gabi. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mga yapak sa makintab na sahig at ang malayong pag-uusap ng mga security guard sa lobby. Nakarating siya sa dulo ng pasilyo sa pinakamataas na palapag. Isang malaking pinto na gawa sa nara ang nasa kanyang harapan. Ginamit niya ang susi. Sa isang marahang pagpihit, bumukas ito na may mahinang pag-igik. Sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel, leather at alikabok. Ang silid ay puno ng matataas na estante ng mga libro at hilera ng mga bakal na filing cabinet. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, sinimulan niyang maghanap. Sandoval. Del Fierro. Corporate. Lahat ng label ay pangkaraniwan. Halos isang oras siyang naghalughog. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Nagsimula na siyang panghinaan ng loob. Baka wala siyang mahanap dito. Baka isa lang itong malaking katangahan. Nang akma na siyang susuko, sa pinakadulong kabinet, sa isang drawer na may markang Key Personal & Confidential, may isang folder na nakaagaw ng kanyang pansin. Iba ang kulay nito sa lahat. Kulay pula. At sa label na sulat kamay ng isang matanda at nanginginig na kamay, nakasulat ang mga salitang, "Aking huling kahilingan." Kinabahan si Marco. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang laman nito ay hindi isang formal na dokumento, kundi isang serye ng mga sulat kamay na tala at isang draft ng isang last will and testament, isang bersyon na ibang-iba sa opisyal na binasa sa pamilya. Habang binabasa niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Malinaw na nakasulat. Para sa aking mga tagapagmana, ang mga anak na isisilang ni Marisa Dantes, ay inilalaan ko ang isang trust fund na nagkakahalaga ng 500 milyong piso, ay 500 milyon.00. At dahil sa kanyang katapatan at sa dugong ibinahagi niya, si Marisa Dantes, ang ina ng aking mga tagapagmana, ang siyang itinalaga bilang kanilang nag-iisang legal na tagapangalaga, sole legal guardian. Hindi makapaniwala si Marco. Hindi lang pala inagawa ng anak si Risa. Ninakawan din siya ng karapatan at ng isang napakalaking halaga na para dapat sa kinabukasan ng mga bata. Ito ang dahilan kung bakit sila nagmadaling paalisin si Risa. Ito ang dahilan ng pagbabanta. Ito ang sikretong handa nilang patayin para itago. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi.
Ito na. Ito na ang armas na kailangan nila. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone. Dahan-dahan, kinuhanan niya ng litrato ang bawat pahina, sinisiguradong malinaw ang bawat salita. Nang matapos siya, nakahinga siya ng maluwag. Tagumpay. Pakiramdam niya ay kaya na niyang harapin ang buong mundo. Itinago niya ang cellphone sa kanyang bulsa, ang ngiti ay hindi pa rin maalis sa kanyang mukha. Ngunit nang akma siyang tatalikod para umalis, isang malakas na i-click ang kanyang narinig. Bumukas ang pinto. Ang maliwanag na ilaw mula sa pasilyo ay sumilaw sa kanyang mga mata, at isang anino ang humarang sa pinto. Nang masanay ang kanyang paningin, nanlamig ang buo niyang katawan. Nakatayo roon si Attorney Ricardo Sandoval. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong ginagawa mo rito, Salcedo? Tanong nito, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila kayang dumurog ng buto. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang uri ng katahimikan na nakakabingi at nagpapabigat sa dibdib. Nakaupo si Risa sa isang matigas na upuan na kahoy, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan, nanginginig. Sa kanyang tabi ay si Marco, na kahit pilit na nagpapakita ng kumpiyansa, ay hindi maitago ang tensyon sa kanyang panga. Sa kabilang panig, nakaupo si Isabela Del Fierro, balot sa isang eleganteng itim na damit, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagdadalamhati at pag-aalala. Sa tabi niya, si Attorney Sandoval, nakatayo na parang isang matikas na general na handa ng pumaslang. Ang paghaharap nila ni Sandoval sa archive ay hindi naging maganda para kay Marco. Pinagbantaan siya, tinanggal sa trabaho, at sinabihang kung ipagpapatuloy niya ang kaso, sisirain ni Sandoval hindi lang ang kanyang karera, kundi ang buo niyang buhay. Ngunit hindi sumuko si Marco. Ang mga litratong nakuha niya ay nasa kanya pa, at iyon ang kanilang alas. Handa ka na, bulong ni Marco kay Risa. Tumango si Risa, kahit ang totoo ay gusto na niyang tumakbo. Ito ang unang pagkakataon na makikita niyang muli si Isabela mula nang palayasin siya sa ospital. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang matinding halo ng takot at galit. Nagsimula ang hearing. Kumpiyansang tumayo si Marco. Ipinipresenta niya ang kanilang kaso, na si Risa ay nilinlang at pinilit sa ilalim ng matinding emosyonal na panggigipit, na ginamit ang kalagayan ng kanyang ina para makuha ang kanyang pirma. At pagkatapos, inilabas niya ang kanilang alas. Your Honor, sabi ni Marco, ang boses ay umalinggaw sa silid. Mayroon kaming ebidensya na magpapatunay na ang tunay na huling habili ni Don Alfonso Del Fierro ay sadyang itinago ng kabilang panig. Isang habili na nagtatalaga sa aking kliyente, si Agnes Marisa Dantes, bilang nag-iisang legal na tagapangalaga ng kanyang mga anak. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng courtroom. Ipinakita ni Marco ang mga litrato sa kanyang tablet, ipinapakita ito sa hukom. Sandaling nakita ni Risa ang panandaliang pagkataranta sa mukha ni Attorney Sandoval. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Risa. Mananalo kami, sabi niya sa sarili. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis na naglaho tulad ng pagdating nito. Kalmadong tumayo si Attorney Sandoval. Your Honor, aanhin po namin ang mga litrato ng isang dokumentong hindi beripikado. Maaaring peke, gawa-gawa lamang ng isang desperadong tao. Ngumiti siya ng mapanlait kay Marco. Ngunit kami, Your Honor, ay may mas matibay na ebidensya. Isang ebidensya na magpapatunay kung bakit hindi dapat mapalapit si Agnes Dantes sa mga bata. May iniabot siyang isang folder sa clerk na siya namang nag-abot nito sa hukom. Iyan po ay isang kumpletong psychological evaluation ni Agnes Dantes, isinagawa ng isang lisensyadong psychiatrist, paliwanag ni Sandoval. At ang resulta, Your Honor, ay nakakabahala. Nagpapakita ito na si Agnes Dantes ay dumaranas ng matinding postpartum depression na may kasamang psychotic tendencies. May posibilidad siyang manakit ng sarili niya at ng mga taong nasa paligid niya, kasama na ang mga sanggol. Hindi totoo yan, sigaw ni Risa, napatayo. Kasinungalingan. Silence, sigaw ng hukom, ang malaking martilyo nito ay pumukpok sa mesa. Umupo si Risa, nanginginig sa galit. Hindi siya kailanman sumailalim sa kahit anong psychological evaluation. Gawa-gawa lang ang lahat ng iyon. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay kasunod pa lamang. Tinawag ni Sandoval si Isabela sa witness stand. At doon, nagsimula ang perpektong pag-arte.
Umiiyak, sinabi ni Isabela kung gaano niya kamahal ang kanyang yumaong ama, at kung gaano niya kagustong tuparin ang huling habilin nito na alagaan ang mga bata. Nakita ko po ang galit sa mga mata ni Risa. Humikbi si Isabela, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Sinabi niya sa akin na susunugin niya ang mundo para lang makuha ang pera ng pamilya namin. Natatakot po ako, Your Honor. Natatakot ako para sa kaligtasan ng mga pamangkin ko. Ang tanging gusto ko lang ay protektahan sila mula sa isang inang hindi matatag ang pag-iisip. Ang bawat salita ay isang patalim. Pinalabas siyang mukhang pera. Pinalabas siyang baliw. Pinalabas siyang isang panganib sa sarili niyang mga anak. Si Risa, na ang tanging kasalanan ay ang magmahal at mangarap ng magandang buhay para sa kanyang ina. Nagpumigla si Risa na magsalita, ngunit walang lumabas na boses. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Ang buong courtroom ay nakatingin sa kanya, hindi na may awa, kundi may paghuhusga. Mabilis ang naging desisyon ng hukom. Ang mga litrato ni Marco ay idineklara bilang inadmissible dahil sa kakulangan ng orihinal na kopya. Ang peking psychological evaluation, na mukhang napaka-opisyal, ay binigyan ng mas malaking bigat. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta, ang pansamantalang kustodya ng 3 sanggol ay iginagawad kay Isabela del Fierro, deklara ng hukom. At para sa kapakanan at kaligtasan ng mga batad. Huminga ng malalim ang hukom bago ipagpatuloy. Ang korte ay naglalabas ng isang temporary restraining order laban kay Ines Marisa Dantes. Ipinagbabawal ang kanyang paglapit sa mga bata sa layong hindi bababa sa 200 metro, 200 meters. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Risa. 200 metro. Isang distansyang napakalayo, isang pader na hindi niya kayang akyatin. Ipinagbabawal na siyang maging ina. Nang matapos ang hearing, isang court officer ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang papel. Ang restraining order. Ang opisyal na dokumento ng kanyang pagkatalo. Hindi na niya kinaya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang lakas ay tuluyang umalis sa kanyang katawan. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, nasalo siya ni Marco. Habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin, ang huli niyang nakita ay ang pagngiti ni Isabela del Fierro habang paalis ito ng courtroom. Isang ngiting malamig, mapanlait at puno ng tagumpay. Lahat ay nawala. Ang pagkatalo sa korte ay isang mabigat na ulap na bumalot sa kanila. Sa loob ng 2 araw, si Risa ay tila isang kaluluwang ligaw, nakaupo lang sa isang sulok ng kanyang maliit na bahay, yakap-yakap ang restraining order na tila isang patunay ng kanyang kabiguan. Si Marco naman ay halos hindi natutulog, pilit na nag-iisip ng susunod na hakbang, ngunit ang bawat daan ay tila sarado. Ang kapangyarihan ng mga Del Fierro ay parang isang matayog na pader na hindi nila kayang gibain. Sinubukan natin, Marco, basag ni Risa sa katahimikan isang hapon, ang boses ay walang buhay. Pero tapos na. Natalo na tayo. Hindi pa, Risa. Hindi pa tayo tapos, mariing sagot ni Marco, kahit na siya mismo ay nagsisimula ng mawala ng pag-asa. Mayroon pa dapat. May kulang pa. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang alaala ang biglang sumagi sa isip ni Marco. Isang alaala mula sa isa sa mga huling araw ni Don Alfonso, nang bisitahin niya ito sa ospital para sa ilang dokumento. Mahina na ang matanda noon, ngunit may sinabi itong tila walang kabuluhan. Lahat ng tao ay nagkakamali, Salcedo, sabi noon ng Don, habang nakatingin sa malayo. Kahit ang mga pinakamatalino. Kaya dapat laging may isang fail-safe. Isang huling alas, kung sakalit ang lahat ay magkamali. Fail-safe. Huling alas. Ang mga salitang iyon ay biglang nagkaroon ng bigat. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang ideyang napakalabo, ngunit ito na lang ang tanging sinulid ng pag-asa na mahahawakan nila. Risa, sabi ni Marco, biglang nabuhayan. Ang mga personal na gamit ni Don Alfonso, saan dinala pagkatapos niyang mamatay? Hindi ko alam. Siguro nasa mansyon, sagot ni Risa, walang interes. Hindi lahat, pagpipilit ni Marco. Ang mga lumang gamit, ang mga bagay na hindi na mahalaga sa kanila. Saan nila itinatapon? Biglang naalala ni Risa. May lumang bodega ang mga Del Fierro sa sta. Mesa.
Doon nila dinadala ang mga lumang kasangkapan at mga bagay na ayaw na ni Ma'am Isabela. Hindi na sila nagsayang ng oras. Sa gabing iyon, tinungo nila ang lumang bodega. Isa itong malaki at maalikabok na gusali na puno ng mga lumang gamit na nababalutan ng puting tela, tila mga multo mula sa nakaraan. Gamit ang flashlight ng kanilang mga cellphone, sinimulan nila ang isang halos imposibleng paghahanap. Naghahanap sila ng isang bagay na hindi nila alam kung ano. Pagkatapos ng halos 2 oras na paghahalungkat sa mga kahon ng lumang libro, mga plaka, at mga damit, si Risa ang nakakita nito. Sa ilalim ng isang lumang bowl, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, halos natatabunan na ng agyo. "Marco, tingnan mo," tawag niya. Binuksan nila ang kahon. Ang laman nito ay ilang mga kupas na litrato, isang lumang pocket watch, at isang bagay na nagpatigil sa kanilang paghinga, isang nag-iisa, luma, at kinakalawang na susi ng isang safety deposit box. Nakaukit dito ang pangalan ng isang lumang bangko sa eskolta. Kinabukasan, dala ang susi at isang kopya ng death certificate ni Don Alfonso, nagtungo sila sa bangko. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa bawat hakbang. Matapos ang ilang beripikasyon, dinala sila ng manager sa vault. Isang matandang empleyado ang humila ng isang metal na kahon mula sa pader ng mga vault. Numero 143. Nanginginig ang kamay ni Marco habang isinusuot niya ang susi sa seradura. Umikot ito. Bumukas. Sa loob, wala roong pera o alahas. Ang laman lang nito ay 2 bagay, isang sobreng nakaselyo na may sulat kamay na para kay Marisa Dantes. At isang maliit, itim na Bixby flash drive. Binuksan ni Risa ang sobre. Ang laman nito ay isang sulat mula kay Don Alfonso. "Mahal kong Risa, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na nangyari ang aking pinakakinatatakutan. Na ang sarili kong anak ay naging bulag sa kasakiman. Patawarin mo ako. Ang pagpili sa iyo ay hindi aksidente. Ang iyong ama ay naging matalik kong kaibigan at kasosyo. Siya ay tinraidor ng mga taong malapit sa akin. Ang pagkuha sa iyo bilang ina ng aking mga tagapagmana ay ang tanging paraan ko para itama ang isang lumang pagkakamali at ibalik sa iyo ang nararapat. Ang nilalaman ng AFSB na ito ang iyong huling alas. Gamitin mo ito para bawiin ang sa iyo at sa mga anak mo. Alagaan mo sila. Nagmamahal. Alfonso D." Umiiyak na ibinigay ni Risa ang sulat kay Marco. Ngayon, lahat ay malinaw na. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa pagtubos ng isang lumang kasalanan. Nagmamadali silang humanap ng isang internet cave. Isinaksak nila ang AFSB. Ang laman nito ay isang video file. Pinindot nila ang play. Ang video ay kuha sa loob ng silid-aklatan ni Don Alfonso mula sa isang nakatagong kamera. Kausap niya si Isabela. "Ano ang gagawin mo sa babae pagkatapos, Isabela?" tanong ng matandang Don. "Ano pa?" "Siyempre, itatapon ko siya na parang basura, Dad," sagot ni Isabela, tumatawa. "At ang mga bata? Sila ang magiging susi ko para makuha ang lahat ng yaman mo. Hindi na ako papayag na may kahati pa ako, lalo na sa dugo ng isang hamak na taga-squatter. Ito na. Ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan." Ang pag-amin mismo mula sa bibig ni Isabela. Sa huling hearing, sa gitna ng pagmamatigas ni Attorney Sandoval, iprinisinta ni Marco ang video. Nang i-play ito sa malaking screen ng courtroom, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang mukha ni Isabela ay namutla, ang kulay ay nawala na parang isang papel. Si Attorney Sandoval ay natigilan, walang masabi sa unang pagkakataon. Tapos na ang laro. Ang desisyon ng korte ay binaligtad. Ang tunay na testamento ay kinilala. Si Risa ay idineklara bilang nag-iisang legal na tagapangalaga ng kanyang 3 anak at tagapamahala ng kanilang trust fund. Si Isabela at Attorney Sandoval ay nahaharap sa maraming kaso, mula perjury hanggang sa pamimeke ng dokumento. Paglabas nila ng courtroom, hindi na ulap ng pagkatalo ang sumalubong sa kanila, kundi ang mainit na sikat ng araw. Isang van mula sa social services ang naghihintay. At mula roon, lumabas ang isang nurse, dala-dala ang 3 maliliit na bundle ng kagalakan. Dahan-dahang lumapit si Risa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pananabik. Iniabot sa kanya ng nurse ang unang sanggol.
Pagkatapos ang pangalawa, at ang pangatlo. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Risa ang kanyang mga anak. Ang kanilang maliliit na mukha, ang kanilang amoy, ang init ng kanilang mga katawan. Tumingala siya sa langit, ang mga luha ng pasasalamat ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap ay naglaho. Ang natira na lang ay pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpatunay na ang tunay na pagiging ina ay hindi nasusukat sa dugo o pirma, kundi sa walang katapusang pagmamahal at sakripisyo. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang laban, si Risa Dantes ay isang ina na, sa mata ng batas, at higit sa lahat, sa mata ng kanyang mga anak. At dito nagtatapos ang mahabang paglalakbay ni Risa, kasama ang kanyang 3 biyaya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Kasama ninyo, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat takot, at bawat munting tagumpay ni Risa. Naging saksi tayo sa kanyang pagkadapa, at higit sa lahat, sa kanyang matatag na pagbangon. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa laban para sa yaman o katarungan. Ito ay isang paalala sa walang kapantay na lakas ng isang ina. Ipinakita sa atin ni Risa na ang tunay na pagiging ina ay hindi nakasulat sa papel o idinidikta ng batas, kundi isinusulat sa puso sa pamamagitan ng sakripisyo at walang hanggang pag-ibig. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyo mula sa kwento ni Risa? Anong bahagi ang hindi ninyo malilimutan? Mangyari po lamang na i-share ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ay nagbibigay inspirasyon sa aming magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tumatago sa puso. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.